mapagpalang umaga po mga kapatid sa pananampalataya. At bilang tawag panambahan po ay hinahayaan ko po ang bawat isa na makibukas po sa akin sa Book of Psalm chapter 95 verses 1 to 6. Inuulit ko po sa aklat ng Salmo, Kabanata 75, mga talata 1 hanggang 6. At kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ngang handugan. Masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng may mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila, makapangyarihang Diyos. Ang dakilang haring higit pa sa sinuman na Diyos. Verse 4, nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang matataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Maraming salamat po at papuris pagkabasa ng kanyang salita at tayo pa'y manalangin. Diyos na banal, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umagang ito. Sa panibagong linggo po na ibinigay niyo po sa amin upang makapagsamba po sa inyo, upang maalala ka po namin. At maraming salamat po sa paggabay at nawa ikaw lamang po ang aming mapapurihan sa lahat. Ikaw lamang po ang aming maitaas sa umagang ito. Sa iyo lamang po namin binabalik ang papurit po sa salamat sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Po sa ating lahat, mga kapatid, nais ko pong magbahagi sa pagkakataong ito ng kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Doon po sa Numbers chapter 21 verses 4 to 9, mababasa po natin ang isang pangyayari tungkol doon sa mga Israelita at ang isang ahas na tanso. Tungkol po doon sa mga Israelita at sa isang ahas na tanso na ginawa ni Moses. Ang mga tao ay, sa kanilang paglalakbay, ang mga tao ay nadi-discourage na. Nainip na sila sa kanilang pasikot-sikot na paglalakbay. Kung kaya't nagrereklamo na sila. Nagreklamo sila kay Moses, pati na din sa Diyos. Sinabi pa nga nila, alis mo kami doon sa Ehipto para lamang patayin dito. So, dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas. At ang sinumang matuklaw nito, tiyak namamatay. So, dahil dito, tinanggap nila na sila ay nagkasala. Tinanggap nila na sila ay nagkasala at hiniling nila kay Moses na ipanalangin sa Diyos na alisin ang mga ahas. At bilang tugon ng Diyos sa kanila, pinagawa niya si Moses ng isang ahas na tanso na nakalagay sa dulo ng isang tukod. Ang sabi niya, ang sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Pag tumingin sila doon, kapag sila ay nakagat ng ahas, pag sila ay tumingin doon sa ahas na tanso na nakapatong doon sa tukod, hindi sila mamamatay. Bagkus sila ay mabubuhay. At gayon nga yung nangyayari. Every time na merong natutuklaw ng ahas, tumitingin doon sa ahas na tanso na ginawa ni Moses at siya ay nabubuhay. Ang sino mang natutuklaw ay tumingin doon sa ahas na tanso at hindi namamatay. Now, gayon din naman sa atin ay nagpapatuloy ang kasalanan. Nagpapatuloy sa atin ang kasalanan. At lahat tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan. Sa ganitong kalagayan ng tao, lahat tayo ay mapapahamak. Subalit, ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan para sa atin
upang tayo ay hindi mapahamak at mamatay. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, that all who in faith, sabi doon, in faith, look to it, could live. Pag tumingin doon sa ahas, mabubuhay. So God sent His Son, sabi, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak, His only begotten Son, into the world, not to condemn us for our sin, but to bear our punishment and save us from eternal death and damnation. Noong inilagay ni Moses sa ibabaw ng tukod ang ahas na tanso, doon sa ilang, ang sino mang tumingin doon ay nang may pananampalataya ay nabubuhay o mabubuhay. Gayun din naman na ang mga makasalanan sa ngayon ay maaaring tumingin sa ating Panginoong Hesukristo na ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Ipinako ang Panginoong Hesus doon sa krus para sa ating mga kasalanan. Naghirap siya doon at namatay. At muling nabuhay ng may katagumpayan. At ang sino mang sa kanya ay tumingin ng may pananampalataya ay hindi mamamatay bagkos mabubuhay. So, ang sabi doon sa John chapter 3, babasahin ko po ang John chapter 3 verses 14 hanggang 17. Ang sabi po dito, sinabi pa ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moses ang ahas na tanso sa ilang, ay ganoon din naman, ako na anak ng tao ay dapat ding itaas, upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kaniyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Purihin ang Panginoon. So, napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Diyos na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung ipagkakatiwala lamang natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating pananampalataya. Pagtitiwalaan natin siya. Kaya naman, sa ating pag-aalaala sa banal na hapunan ng ating Panginoon, sa ating pagkikibahagi nito, dapat nating alalahanin kung gaano kalaki, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong anak na si Jesus, sapagkat hindi mo siya ipinagkait sa amin, kundi ginawa mo itong paraan upang kami po ay magkaroon ng pag-asa. Hindi kami mapahamak, Panginoon, kundi sa pamamagitan niya, Panginoon, ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Kung kami ay magtitiwala sa Kanya, ilalagak namin sa Kanya ang aming pagtitiwala, ang aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, at sa buhay ng aming Panginoong Hesus, ang Kanyang mga ginawa, naalala namin ang Kanyang mga sakripisyo para sa amin. Tunay, Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat sandali ng aming paglilingkod sa iyo, maging aming mga kapatid. Thank you, Lord, and all this we pray. In Jesus' name, Amen. Amen. Ngalang Jesus, papurihan
Kristo na manunubos ating luwalhatiin. Sa trono niya tayo ay dumulog at siya'y ating purihin. Sa trono niya tayo ay dumulog at siya ay ating purihin. Bawat bansang ipiniwitan kay Kristo magbugay. Sa paanan niya magpatira pa taot mga anghel man. Sa paanan niya magpatira pa tao at mga anghel man. At pag tayo ay sumapit sa langit na bayan, magpupuri tayong walang pagit sa Diyos magpakailanman. Magpupuri tayong walang pagit sa Diyos magpakailanpaman. Magandang araw po sa ating lahat. Sa panahon po ngayon, napakahirap pong sabihin na ang isang tao ay ligtas sa kanyang kalusugan. Napakahirap pong magkasakit ngayon dahil halos wala pong ospital ang available ngayon o tumatanggap ng pangkaraniwang sakit. Kung ikaw naman ay pupunta sa ospital, ikaw ay mag-aagam-agam na baka ikaw ay mahawa ng COVID. Tunay po na napakalaking kaguluhan ang nangyayari ngayon dahil sa banta ng COVID. Lalo na po ngayon at ang napakabilis makahawa at napakabilis na umepekto ng virus sa iyong katawan. Kaya minsan ang mga tao, hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanilang kinabukasan. Sa mga balita na lumalabas ngayon, hindi natin alam kung ano nga ba ang totoo. Hindi rin natin alam kung ligtas nga ba tayo sa banta ng COVID na ito. Pero isa lang po ang alam kong kaligtasan na meron tayong mga mananampalataya ni Kristo o sumasampalataya o naniniwala kay Kristo. Sabi po dito sa mga awit 25 verses 4 to 5, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Ituro mo, turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos, ang aking kaligtasan. Base po doon sa ating binasa, tunay po na makakamit tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Diyos. At makakamit natin ang kaligtasan na ito sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus na napako, dumanas ng hirap, dumanas ng pasakit. Ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo para linisin ang ating mga kasalanan. Nakakalungkot, minsan nakakalimutan natin ito na
sa kabila ng agam-agam, sa kabila ng problema, sa kabila ng mga pandemyang ito, sa kabila ng pandemyang ito, nakakalimutan natin na may pinanghahawakan tayong kaligtasan. Ang kaligtasan na ito ay ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan na makakamit natin kung tayo ay sasampalataya, tayo ay mananalig sa ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon dahil kung hindi man tayo ligtas kung hindi man tayo ligtas sa panahon na ito ngayon, alam natin at tiyak natin na meron tayong kaligtasan dahil meron tayong Kristo sa ating puso. Salamat sa Panginoon dahil minahal niya tayo at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ibinigay ninyo ang iyong bugtong na anak. Ibinigay niyo po siya para kami ay hindi na magdusa. Para makamtam namin ang tunay na kaligtasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, na meron kaming Diyos na unang nagmahal sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa aming makasalanan. Upang kami ay maligtas. Upang kami ay ariin mong ganap bilang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng ganitong pribilehiyo na tawagin ka naming Ama at kami tawagin mong anak. Salamat po, Panginoon, dahil pinahintulutan niyo po kaming purihin ka, sambahin ka. Maraming salamat po, Panginoon. Sa matamis sa pangalang Panginoong Hesus. Amen. Hari ay putungan, si Kristong Kordero. Pakinggan ang hukbo ng anghel na nag-awitan. Siya ang Panginoon at manunubos ko. Atin siyang luwalhatiin, Haring walang hanggan. Kristong anak ng Diyos, ating dakilain. Pagliligtas niya'y ipahayag sa sangkatauhan. Naghirap siya sa krus nang dahil sa atin. Bawat manalig sa Kanya ay may kaligtasan.
Isang magandang umaga po sa atin lahat bilang pag-alaala po sa dakilang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 15. Nulit ko po sa aklat ng Genesis 3:15. Ito po yung sinasabi sa asalin ng ASND. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. At salamat po sa pagkabasa salita ng Diyos. At ito po yung time na nagkasala po ang tao. Nagkasala po si Eva at Adan doon sa Hardin ng Eden. At dahil po doon sa kasalanan na iyon, nawala yung relasyon natin sa ating Panginoon. Naputol po yung ugnayan natin sa ating Panginoon dahil po sa kasalanan na yun. Pero salamat po sa ating Panginoon dahil nagbigay siya ng remedy. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Na nakatawa lang pong isipin na pagkakasala pa lang ng tao ay nagbigay kagad siya ng remedy. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus na siyang dudurog doon sa ulo ng ahas. At yes, tinuklaw ng ahas ang kanyang sakong nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero salamat sa ating Panginoon dahil siya'y muling nabuhay para sa atin, para maalis o para maligtas tayo mula sa kasalanan na iyon. How amazing is love for us. And nawa sa ating buhay, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Siya lang ating purihin sa kanyang ginawang ito. At tayo po'y manalangin at ipanalangin din po natin ang tinapay at saro. Let's pray po. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga ganito na binigay niyo sa amin. Panginoon, salamat po sa inyong anak na si Jesus na siyang dumurog dun sa ahas, sa ulo ng ahas. Yes, Lord, tinaklaw niya ang iyong sakong. Pero muli kang nabuhay, pangligtas kami mula sa kasalanan na iyon. Salamat sa iyong amazing love para sa amin. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin, pangiligtas kami mula sa kasalanan. Ikaw lang dapat ang aming papurihan, sambahin sa aming buhay. Nawa Panginoon, dinadalangin din po namin ang tinapay at saro na nasa aming harapan. Ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan na siyang nabayubay, napahirapan sa krus ng Kalbaryo, at sa iyong dugo, at sa saro na sumisimbolo sa iyong dugo na siyang tumigis, dumanak doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Nawa Panginoon, ng bawat isa na tatanggap nito ay siyang maging handa pagtanggap nito, at nawa iniisip lang po namin na ika'y papurihan at alalahanin sa panahon na ito, sa araw na ito. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa matamis ng iyong anak, ang aming tagapagligtas, si Jesucristo. Amen and amen and amen. We may now take the bread and wine.
empty handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in
blessed day to everyone. At this moment, let ourselves be ready for hearing the Word of God. Let us focus on the message today and let us open our hearts and minds and let the Holy Spirit move and guide us as we meditate on God's words. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil patuloy po tayong iniingatan sa ating pang-araw-araw na gawain at sa pagbibigay sa atin ng simula ng bagong umaga sa ating pagmulat ng mata. At nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil patuloy po tayo sa ating gawain para lamang sa Kanya sa magitan po ng online service. At nawa po ay maging handa po tayo sa mensahe na gustong ibahagi, gustong iparating sa atin ng Panginoon sa bawat isa. Para po sa ating pagsisimula, tayo po'y manalangin, himingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa umaga nito. Dalangin po namin na ang mensahe na aming marinig naway maging bukas ang aming puso at ang aming isipan para mas maunawaan namin ang inyong salita sa umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong topic na ating pag-uusapan po ngayon sa umaga nito is, ang ating topic po ngayon sa umaga nito is giving is receiving. At makikita po natin to sa Aklat ng Gawa, Kabanata 20, Talata 35. Kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi. Ginagawa ko ito upang ipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. At lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kesa sa tumatanggap. Isa sa mga kinaugalian ng mga Pilipino ang tinatawag natin na pagbabayanihan or pagtutulungan sa bawat isa. At talagang subok na ang kinaugalian natin ito, sa mga kalamidad na naranasan ng ating bansa, At sa panahon natin ngayon, panahon ng pandemya, ay nagtutulungan din ang bawat isa. Sa paanong paraan natin natutulungan ng bawat isa? Example po natin ito, na ang ating gobyerno ay hinihiling nila na manatili tayo sa ating mga tahanan, lalo na sa mga bata at sa mga senior citizen na miyembro ng ating pamilya. At sa ganitong paraan ay natutulungan natin ang ating bansa. Natutulungan din natin ang ating kapwa upang hindi na din kumalat ang pandemya na ito at di na rin at maiwasang makahawa ito sa ating mga pamilya. At nakakataba rin ng ating puso dahil ang kinugalan natin ng pagtutulungan ay naging isang magandang parte ng istorya ng ating bansa, Kung ating pong natatandaan, ang ating bansa ay tumulong. Ito po ay sa taong 1930s, Sa pangunguna ng ating dating pangulo, Dating pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon. Sa pagtulong niya sa mga Hudyo, sa mga Jews. Nailigtas niya ang 1,200 na Jews, at dinala dito sa Pilipinas. Ito yung panahon na pinapatay ang mga Hudyo, sa pangunguna ni Hitler, At isa ang bansang Pilipinas na tumulong sa mga Hudyo, At ito'y pinaglaban ng dating pangulo na si Manuel L. Quezon. At dahil dito, sa pagtulong niya sa mga Hudyo, makikita natin doon na ang kanyang ibinigay ay
bagong pag-asa, no? At bagong simula sa mga Hudyo, sa mga refugees na ito, no? Ang Pilipinas ang naging pangalawang tahanan ng mga refugees, no? Meron pa pong isa. Lagi po ako nakasubaybay dito sa tao po na ito. Kung kayo po ay napapadaan sa YouTube, no, kung madalas po kayong na tumitingin sa YouTube at nanonood ng kung ano man, kung inyo ito pong nakita, no, ito po ay si Basil. Siya po ay taga Syria, no. Isa rin po siyang refugees dito sa Pilipinas dahil ang kanyang bansa ay nagkaroon ng gera, nasira ang kanilang tahanan doon at ang kanilang pamilya ay sila ay nagkawatak-watak. Siya ay napunta dito sa Pilipinas. Ang kanyang kapatid ay nasa Dubai, yung kanyang kakambal, at yung kanyang ate is nasa Israel. Parang ganun po ang kanyang pong kwento. At ang Pilipinas ang naging muli niyang tahanan. Sa pagparito niya sa Pilipinas, no, napamahal sa kanya ang mga Pilipino dahil nagustuhan niya isa sa mga ugali ng Pilipino. Ito po yung kahit wala na, no, ay nagbibigay at tumutulong pa rin sila sa kapwa. At sa dami ng kanyang video sa YouTube, siya po pala ay isang vlogger dito sa Pilipinas. At kanyang mga tinutulungan yung mga Pilipino, nakakataba ng puso dahil mayroong mga taong ganito na tumutulong sa kapwa, no, kapwa. Hindi dahil sa nagmamalaki, hindi. Dahil ito yung saya na kanyang nararamdaman sa pagtulong, no. May masaya siya sa ganitong gawain sa pagtulong sa kapwa. No. Napamahal siya sa mga Pilipino, no. Naranasan din niya yung hirap, no. At kaya ito'y binabalik niya sa Pilipino, sa mga tao, no. Tinutulungan niya lahat ng makikita niya na kailangan tulungan, no. Inaabot niya ang kanyang mga kamay, no, sa mga taong nangangailangan. So, ito yung ginagawa ng vlogger na to na si Basil. Balik po tayo sa ating topic. So, meron po isang tanong, why is giving is better than receiving? No? Bakit sabi dito sa Acts na ba't sabi dito sa Acts na better to give than to receive, no? Why is giving is better than receiving? Una po, mga kapatid, ang una po dito ay our God is a giving God. No, ang ating Diyos ay mapagbigay na Diyos. No, makikita po natin ito sa 2 Corinthians 9:8 o sa 2 Korinto 9 talata 8. Kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at laging ninyong matutulungan ang iba. Hindi madamot ang ating Panginoon. Lagi po sa atin nire-remind ng ating mga elders, ng bawat mensahero, na mayaman ang ating Panginoon. Hindi madamot ang ating Panginoon. No? Binibigay niya sa atin ang ating mga pangangailangan, no? Binibigyan niya tayo ng lakas sa ating pangangatawan at kung ano mang mga bagay na binibigay niya sa atin, no? At itong mga bagay na to, no, ginagamit din tayo ng ating Panginoon to share, no? Upang ibahagi natin sa iba, no, ang ibinigay sa atin ng Panginoon, no? Ang sabi nga po dito, maging sapat kayo sa lahat ng bagay at laging ninyong matutulungan ang iba, no? Mga kapatid, isipin po natin, maraming paraan para matulungan natin ang ating kapwa. At ito'y isang paalala sa atin ng ating Panginoon to help other people, no? Hindi naman sinabi na kailangan financially ba o ano. Maraming paraan para matulungan mo yung kapwa. Depende ito sa sitwasyon na dapat na kung ano man ang kanilang kailangan. Next po natin,
Giving is how God demonstrate His love for us. No? Kung matatandaan po natin sa John 3:16, ang sabi po doon, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa atin upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. No? Hindi madapat ang ating Panginoon. But because of love, no? Dahil sa pag-ibig, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. No? Kung sa atin, kaya ba natin ibigay sa iba ang ating anak? Mabigat sa ating damdamin. Pero ang ating Diyos Ama, no, ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Because of love. No? Dahil mahal niya tayo, gusto niya tayo makasama sa kanyang kaharian, maging miyembro tayo ng kanyang pamilya, binigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, giving, no, na ito yung nagpapakita rin ng pag-ibig, no? At dinedemonstrate nito ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, no? So, kailangan din natin itong ibahagi rin sa iba. Next po natin, sabi po dito sa pangalawa is, giving makes God happy. Sa 2 Corinthians po, sa chapter 8, kung inyo pong nababasa, no? Ang sabi po doon, yung pagtutulungan ng mga mananampalataya sa Macedonia, no? Ang sabi po doon, kahit na matindi ang naranasan nilang kahirapan, sila'y patuloy pa rin, no? sa pagbibigay. God loves a cheerful giver. Yun sa panahon po na yun sa 2 Corinthians, dun sa Macedonia, nagtutulungan sila ang mga mananampalataya sa pagbibigay, sa pagbibigayan, no? Sa tindi ng mga kahirapan na kanilang naranasan, patuloy pa rin sila sa kanilang pagbibigay. So, doon ay nagiging masaya ang ating Panginoon sa pagtutulungan at pagbibigayan, mga kapatid. Next po natin, giving is an act of obedience. Makikita naman po natin to sa 2 Corinthians 9:7 o sa 2 Korinto, no? Siyam talata 7. Kung inyo po nakita, ito po sinasabi, ang bawat isa sa inyo ay magbibigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Malinaw dito, mga kapatid, no? Sa 2 Corinthians 9, ang sabi dito, ang bawat isa sa atin ay kailangan magbigay. Walang sinabing halaga, pero ang sinabi dito ng Panginoon, nasa sa inyo 'yon, kapasyahan, nasa sa inyong desisyon, no? Kailangan kung magbibigay ka ay walang pag-aatubili, walang pagdadalawang isip. At ang pagbibigay po ay hindi po ito sapilitan. No, hindi po ito sapilitan. So, walang sinabi ang Panginoon kung magkano man o ano man yan, kung ano. Pero, ang sinabi niya na po dito, ito po ay hindi sapilitan. No? Kung ikaw man magbibigay, magbigay ka na may kasiyahan. Tumulong ka sa kapwa na may kasiyahan. Yan po. Next po, giving makes you happy. Sa totoo lang po, mga kapatid, napakasarap po sa pakiramdam ang pagbibigay. Dahil ito po'y nakakataba ng ating puso na makita po natin ang kapwa natin, ang ating kapwa Pilipino or ang ating tinulungan na nakangiti. Binibigyan mo siya ng bagong pag-asa, ng bagong simula sa kanyang buhay, no? At ito nagbibigay ng saya sa atin, no? At napakasarap po sa pakiramdam. Sabi nga po doon sa John 13:34, no? Kung ate pong natatandaan, sabi po doon love one another, no? Lahat na nangyayari sa atin dahil sa pag-ibig. Naligtas tayo dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon.
dahil sa pagmamahal niya sa atin. At ang gusto ng ating Panginoon ay kung ano yung pag-ibig na yon sa pamagitan natin, ginagamit tayo ng ating Panginoon, ibahagi rin natin yan sa iba. No? Iabot din natin yan sa iba. Yung klase ng yung biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon, no? So wag nating itago yung biyaya na yon, no? Na kung paano tayo naligtas, ibahagi natin yon. Maraming paraan para makatulong tayo sa ating kapwa. Maraming paraan. Sabi nga po dun sa 2 Corinthians, no? Bilang mananampalataya para po sa ating mga believer, sa ating mga Kristiyano, no? Sabi nga po dun sa 2 Corinthians 8, ulitin ko lang po, no? Sa dami man ng mga pagsubok nila dun, sa kahirapan sa Macedonia, yung mga mananampalataya na nandoon ay nagtutulungan, no? Na kahit walang-wala na, no? Sabi nga po doon kahit na wala na pinipilit nila na magbigay, no? Sa abot ng kanilang makakaya, no? At ang sarap sa pakiramdam na merong tayong geto, no? Sa ating iglesia, meron din tayong mga gawain, no? Ang compassion, yan. Ang mga compassion sa mga tumutulong sa mga bata, hindi lang sa mga bata. Patutulungan din pati ang mga pamilya, no? Ganun din yun sa ating iglesia, ang ating dun sa kung saan tayo nagbabahagi sa mga lugar, no? Dun sa Disciplina Village, yan, ay nakakatulong tayo dun sa iba, lalo na sa mga bata. Bakit? Dahil nilalapit natin sa kanila ang Panginoon, no? At nilalapit natin sila sa Panginoon. So, as a believer, ito isa sa mga sinabi ng ating Panginoon sa atin, no? Giving. Ibigay natin yung kailangan ng bawat isa, no? Iabot natin ang tulong na ibinigay sa atin ng Panginoon sa iba, no, mga kapatid. Wag nating ipagdamot sa iba kung ano yung natanggap nating biyaya sa Panginoon, no? Na kailangan din nila malaman kung ano ang biyaya na ito na atin natanggap. So, sa pamagitan natin, no, ibibigay natin yun sa kanila. Sa pamagitan natin. Dahil tayo ay ginagamit din ang ating Panginoon sa pagtulong sa iba upang maabot natin sila. Mga kapatid, sa pagbibigay, lagi po natin titignan ang ating puso, no? Unang chinecheck ng ating Panginoon ay ating mga puso. Doon nakatingin ang ating Panginoon. Kung nagbibigay lang tayo dahil nalaman natin na ibabalik naman ito ng Panginoon na doble, triple, tanggalin natin yun sa ating isipan. Na magbigay tayo na bukal sa ating kalooban. Mga kapatid, magbigay tayo ng bukal sa ating kalooban. Huwag yung sapilitan, ibahin natin yung ating mindset, no? Ito po'y command din ng ating Panginoon, no? Tulungan natin ang ating ating kapwa. Sabi nga po dun sa Acts 20, no, kailangan natin matulungan ng mga dukha, no? Hindi man financially, maraming paraan para ikaw ay makatulong, no? Para makatulong sa kapwa. Mga kapatid, hindi sa laki o liit na iyong naibigay, kung ito man ay bukal sa iyong kalooban, ito ay isang malaking kasiyahan sa ating Panginoon. Nabibigyan natin ng ngiti ang ating Panginoon sa pagtulong natin sa kapwa. Huwag tayong magdalawang isip, no? Huwag tayong magdalawang isip.
na tumulong sa ating kapwa. Siyempre, lalo rin sa ating iglesia. Dahil ang ating iglesia ay may mga gawain din. No? May mga gawain na makakatulong sa ating komunidad dito sa Coloong o sa ibang lugar kung nasaan ka man. Dahil dahil ang pagtulong ay isang kasiyahan para sa ating Panginoon. Maraming pong salamat. No? Dahil ang ating Panginoon ay mapagbigay. No? Dahil sa pag-ibig, tayo po ay nakakilala at naligtas. No? Ibahagi po natin to sa iba. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat kapatid sa iyong mensahe. Para po sa ating pagwakas, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa mga oras na aming nagawit. Salamat po Panginoon na bigyan niyo po kami ng karapatan na ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin sa umaga pong ito. Ikaw po ang mamuna sa amin, ikaw po ang pumatnubay sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos at papupurihan magpakailan paman. Ama, salamat po Panginoon sa mensahero na ibinigay ninyo sa araw na ito sa aming Panginoon. Ikaw ang magbalik ng biyaya sa Kanya at nawa pag-iingat sa Kanyang buong pamilya at sa Kanyang buong sambahayan. Ama, inilalapit namin sa inyo ang aming mga kapatid na naratay sa higaan ng pagkakasakit. Nilalapit namin sila Panginoon sa inyo. Hipuin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman. Ganon din po Panginoon, kaming lahat, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, 10 po ng aming mga mahal sa buhay. Patnubayan niyo po kami. Palakasin niyo po ang aming pisikal na pangangatawan, ganon din po ang aming spiritual na pangangatawan. Ikaw ang maghari sa aming puso, sa aming isipan. Patatagin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagsubok sa aming buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo ibinibigay ang mga pagsubok na ito kung hindi namin makakaya. Pinangahawakan namin, Panginoon, na ikaw ay tapat sa amin. At kung kami ay dumaranas ngayon ng mga pagsubok ito, Panginoon, ay kasama ka namin na mapagtatagumpayan ang mga pagsubok na ito sa buhay. Nawa, Panginoon, patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkukulang sa inyo, pagkukulang sa aming sarili at pagkukulang sa aming kapwa. Nawa, dalhin niyo po kami dito sa susunod na linggo. Patuloy niyo po kaming uhawin ng iyong mga salita. Patuloy po kaming mag-aral nito, Panginoon. Maraming salamat po sa matamis sa pangalang Panginoong Hesus. Amen. Ang Diyos amay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Amen. All glory and praise to our God for this wonderful day that we have. We would like to thank each and everyone for joining us today. Please continue to support our online service, and together, let us worship our Lord in spirit and in truth. For more updates and information, you can visit us in our Facebook page and YouTube channel. Have a blessed week ahead for everyone, and God bless you.